Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpañeras. Kami po ang inyong makakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. Happy Valentine's Day, panyera. Happy Valentine's Day sa ating mga, sa iyo, Attorney Cam, and of course sa ating mga tagapakinig. Alam mo, buti ka pa nakatanggap ng bouquet of roses. Nakita ko yun. Ako mayroon nakalagay na bouquet din ng roses sa aking opisina. So akala ko nagpadala ang aking asawa. So pinicturean ko, ikaw ba nagpadala na ito? Sabi ng asawa ko, yung pala hindi pala sa kanya. Mali pala, fake news ako doon. Actually, sabi ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers. Oo nga, updated ka ha, panyera sa mga kanta ni Miley Cyrus ha. Oo nga, yung kanta niyang Flowers, no? Ang daming relate yan, lalo sa TikTok. Pero pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa usaping pag-ibig at gano'n din sa bawal na pag-ibig. Paano ba sinasabi bawal na pag-ibig? Oo nga bawal na pag-ibig. Paano ba sinasabi ang salitang I love you sa France? Mamalay ko. Jutime. Sa Russia, alam mo ba? Wala akong alam. Ay, ich liebe dich. Yun. Very familiar. Te amo, alam mo yan. Sa Spanish. Korean. Mamalay ko. Hindi mo rin alam sarang Di ba? Sa Japanese naman po. Ang alam pala sa Cebuano. Cebuano, paano? Pinanggati ka. Gigugmate ka. Oy, sa amin naman sa Ilocano. Ay, ayaten ka. Di ba? Kayo ba nagsabi na ng salitang I love you, mahal kita, ay ayaten ka, tsaka ano yun? Gihugugma tika. Nahigugma ko. Nahigugma. I'm in love with you. Ayun. Di ba? Bukod sa mga, alam mo naman, yung mga kalalakihan, matatamis ang dila, nagpapadala din ng matatamis na pagkain, katulad ng tsokolate. At, syempre, napampataba. at syempre, rosas. Pag hindi kayo nakatanggap ng tsokolate, isipin nyo na lang, sinisave kayo from further taba. Further taba. Ayan. Yung mga, pero napansin lang ng mga kaibigan natin, no, na ngayon parang Valentine's Day, parang hindi masyadong maraming mga couples ang lumabas. Napaka-traffic ngayon sabi nga ni Dad Oxales, kanina pa daw siya dyan sa sukat, hindi pa rin gumagalaw. Kanina, nung may date po kasi kami ni Attorney Cam at ng mga taga-newsroom, kami po ang nag-date ng mga taga dito sa DZRH. Halos isang oras ako, Attorney Cam, mula sa bahay ko. Nakaya lang naman kunin yon in 20 minutes sana. So, ibig sabihin dyan sa may mga Paranaque, maraming mga lumabas ng mga couples. Hindi, tsaka Attorney Cam, malamang nadaanan ko. Napakaraming riders sa daan, may daladalang flowers, magdi-deliver. Yun na nga yung sinasabi ko, hindi sila lumabas, nagpa-deliver na lang sila ng flowers, ng pa-chocolates, at tsaka nagpa-deliver ng pagkain. Yung iba pa-cash, pabigas. At ayun, pasibuyas. O yung iba naman, Attorney Cam, kagaya ni Mr. Solomon, bukas na sila magde-date ng anak niya dahil napaka-traffic ngayon. Yes. So yung mga nag-e-enjoy ngayon in celebration of Araw ng Mga Puso, ayan. Congratulations sa inyo. Ito daw yung peak, Attorney Cam, culmination ng Feb-ibig. Yes. Feb-ibig nga naman. Feb month. Pag-ibig nga naman, Feb-ibig nga naman, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Kala ko masulot ka lamang iba pala yun. Iba pala yung masulot ka lamang. Ano ba yan? Dos Kumpañeras. Pero pag-usapan muna natin dahil pinag-uusapan ng pag-ibig, kami po ay naghahanap ng mga usapin sa pag-ibig kung saan parang ang Korte Suprema ay pumanig sa love wins. #love wins. Ayan, tsaka Attorney Cam, alam niyo po, ang mga justices ng ating Korte Suprema ay humuhugot din. Humuhugot din yung mga yan. Lalong-lalo na ang aking paboritong si Justice Leonel. Marvic Leonel. Ayan na. Usapan. Yung wala daw love life, Attorney Cam, walang pa-flowers. Pag-ibig muna sa bayan. Pag-ibig muna sa bayan. #tipid lang. Tipid muna. Pwede rin naman, di ba? Dahil, meron ako ikukwento, di ba? Naalala mo ba kung napansin mo dun sa Chihuahua versus Clave? Ay, love ko si ma'am. Ayan. Ito po ay love wins talaga dito. Ito po ay matagal na, super old na
po na kaso, pero ito ay sa Summer in Negros, Attorney Cam, ano, na 14 anyos ang gap ni ma'am at ni estudyante. Yes, at nagpakasal sila. Yes, tinanggal po ng eskwelahan, ano, ng isang parang Chinese school ito, Attorney Cam, no? Tinanggal itong si ma'am. Dahil nga nagpakasal sila ng kanyang naging estudyante. Yes, ayan. Actually, ito po ay 1990 pa po. Super luma na. Pero dito po kasi, love wins talaga. Dahil ito po yung panahon kung saan yung minor de edad ay pwedeng magpakasal. Diba? Way back, ano pa po, actually, no? Hindi siya minor, ito yung nag-take effect pa nito, Attorney Cam, ay yung civil code. Kasi noon, 14-16 ang marrying age. Na. Kaya ang nanay Flory, napakaaga. Nagpakasal ni Tatay Puli. Yes. Nagpakasal po si ma'am tsaka yung estudyante. Student. So ito po yung sinabi ng Korte Suprema doon. If the two eventually fell in love, despite the disparity in their ages and academic levels, this only lends substance to the truism that the heart has a reason of its own which reason does not know. Itong quote na ito, Attorney Cam, alam mo kung saan ito nanggaling? Saan? Pinag-aralan din namin ito sa philosophy sa University of Santo Tomas. Ito naman ay Blaise Pascal. Blaise Pascal. Di ba parang sinasabi niya, ito ang katotohanan na ang puso ay may sariling rason nang walang nakakaalam. Na hindi maiintindihan ng utak. Hindi maintindihan ng utak. Oo, pero sa atin kasi, di ba, kaya nga utak nasa taas. Kasi minsan ang rason ng pag-ibig, di ba? Parang hahamakin na lahat, sabi mo nga kanina. Pero ang sabi kanina sa homily ni Father, dahil happy anniversary sa Love Radio. Yes, ang sabi kanina sa homily ni Father, ang puso ay ginawa para umintindi. Hugot na naman yan, grabe. Nagsimba ako after ng ating lunch date. Ayan. Kaya naman, di ba, sa mga may hugot dyan, mamaya abangan po ninyo, marami pa po kami nga tatalakayin tungkol sa mga kung saan not necessarily bawal na pag-ibig, basta may kinalaman sa pag-ibig. May kinalaman sa yun. Kailan ba naging nag-discuss ng pag-ibig ang Korte Suprema? Kasi alam mo, Attorney Cam, may mga kilig moments din, kahit pa ito po ay, alam mo, Attorney Cam, kapag may kaso ka, napaka-stressful, no? Kahit gaano kasimpleng kaso yan, para sa mga partido, ito ay stressful. At stressful din po ito para sa mga abogado. Correct. Yung paghahanda po ng mga dokumento, pag-appear sa korte, isa sa pinaka-nakaka-stress din pag nag-a-appear ka sa korte ay maghanap ng parking space. Totoo yan. Kasi laging punuan laging punuan. Diba? Paagahan. Yung 8:30 na hearing mo, matatawag ka alas 11:30. Pero alas 7 pa lang nandun ka na para makahanap ka ng parking space. At pagpunta mo doon, postpone pala. Pagkatapos yung sapatos mo, lumakad ka na sa batuhan, sira na ang takong ng sapatos mo, nakamahal-mahal. Makarelate ako dyan, di ba? Naalala mo, nasira yung takong ko, patakong-takong pa ako, nilakad ko naman, puro graba. Ayan. So, yun ang pag-uusapan mga funny po natin. moments po ito na sinishare namin sa inyo. Let's be light today, no? Kahit pa po medyo seryoso ang mga usapin. Siyempre, seryoso ang usapin ng pag-ibig, Attorney Cam, or pagmamahal. Ito po ay, bagaman at sinasabi ni Gael na lilipas din yan, ang totoong pag-ibig ay walang paglipas. Di ba? Hugot ka rin, Panyera. Nakakaloka ka, ha? Ayan, pag-uusapan pa natin kung may gusto po kayo i-share about sa pag-ibig niyo. May naniniwala ba kayo sa forever? Sa hashtag Love Wins? Ay, Love Wins over Gaffel versus Hutchess. Ano ba yan? Ito sa US Court, Attorney Cam. Ito naman yung Love Wins. Ito yung Rainbow. Yan. Yes. Yung pinahintulutan, yung same-sex marriage sa 50 states sa Obergefell versus Hutchess. Ito yung landmark ruling na nagpapatibay talaga, or ang tawag doon, na pinapatunayan na love can win despite the odds. So, diba? Pag-uusapan pa po natin, ibang klase pa ng pag-ibig. Ayan. Pati yung sa inyong in-laws. Sa inyong in-laws. Pagmamahal ng in-laws. Yes. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras. Pero bago yan, shoutout muna sa mga nakikinig sa atin ngayon. Si Liza Tatoy, Happy Valentine's Day daw sa atin. At ganoon din po sa mga nanonood sa atin sa social media. Live po kami sa DZRH News, DZRH News Television, at sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. And of course, magandang gabi and happy Valentine's Day, Kenneth Arevalo. Gayon din Irene Almodovar, Gael Enriquez, Dean Carlos sa Fairbanks, Alaska, Eduardo Narvaez. Gayon din sa
nag-iisang Mama Jovita Adami, and of course, Nanood. Nanay Flory and Ate Lily. Magandang gabi sa inyo dyan sa Barangay 1, Poblacion, Buenavista, Marinduque. Ayun, sa DZRH TV 4K live stream, mga nanonood Bisayang sa atin. Amerikano daw, Attorney Cam. Yes, my forever. Listening from Nanonood sa Santa Cruz. Ilocos Sur pala. May Mayroon. Santa Cruz pala yun. Yes. Ito si Danver naman, no to Soji Bill daw. Cyber Tito, Happy Valentine's Day. Kenneth Arceo, Harold Del Rosario and Aunt May, and of course, War Moves at maraming iba pa. Ayan, sa mga gusto pong sumali sa ating discussion ngayong Feb Tibig, Feb 14, Happy Valentine's Day, 0919-282-6485. And of course, i-comment lang po ang inyong mga sharing. Di ba? Kung may papabati pa rin kayo, pwede rin ho. Ayan, pwede yan. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong kasama. Attorney Campo, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. O minsan lang naman po. Hindi, tsaka ito naman, Attorney ka, may malapit sa ano talaga. Malapit sa puso at very interesting for us. Yes. I don't know if you remember the case of Noli Ayala, dating sportscaster. Or sportscaster pa ba siya ngayon? I think he was yung head ng Philippine Sports Commission. Sorry po, may mention na lang din namin kasi this is a very interesting case for many of us. And learning case for us. Lawyer po si Commissioner Noli Ayala, and he actually resigned. He had a disbarment case. Ibig sabihin ng disbarment case po, pinatatanggalan na. Attorney Cam, paki-explain mo nga ano yung disbarment case. Ito po yung pinakakatakutan ng mga lahat na abogado. Kasi para ito po yung aming lisensya para kami po ay mag-practice. Para sa mga PRC, no, yung PRC license, di ba? So kami po, pag pinadisbar kami, ibig sabihin, pinatatanggal ng lisensya. Doon yung pangalan namin sa roll of attorneys. Ayun. Ito, Attorney Cam, he was married, tapos meron siyang girlfriend, tapos itong girlfriend niya ay ikakasal. And then eventually ikinasal. Meron silang relationship, and this this persisted, no, kahit pa ikinasal na si girl. The girl is a beauty queen. But anyway, ito kaya na-discover kasi merong love letter na naiwan ni Madam, yung love letter doon sa kama. And then the husband found out, at alam mo, this is kinda, alam mo yun, nakakakilig siya. Although, pag ikaw yung apektado, masakit sa loob. Babasahin ko po. Yung love letter? Yung love letter. Yung love letter ay nakakakilig. My ever dearest blank. By the time you open this, you'll be moments away from walking down the aisle. I will say a prayer for you that you may find meaning in what you're about to do. I-search mo nga dyan at ikaw, tulungan mo magbasa. Napakalabo ng mata ko. Sabi niya, sometimes I wonder why we ever met. Tagalogin mo. Is it only for me to find fleeting happiness but experience eternal pain? Wow. Ito ba ay dahil para ma-experience ko lang ang saglit na kaligayahan pero habang buhay na kalungkutan? Is it only for us to find the true love but then lose it again? Ito ba ay para makita natin yung tunay na pag-ibig and then mawala din agad? Grabe naman yung pag-ibig na yan, yung love letter na yan. Is it because there's a bigger plan for the two of us? Meron bang mas malaking plano para sa ating dalawa? Yes. I hope that you have experienced true happiness with me. I have done everything humanly possible to love you. And today, as you make your vows, I make my own vow to you. I will love you for the rest of my life. Ay, mamahalin kita habang buhay. I love you from the first time I laid eyes on you. Ay, grabe, mahal na kita. Unang kita ko pa lamang sa'yo. To the time we spent together. Ay, hanggang sa tayo ay magsama. Up to the final moments of your single life. Ay, ano ba naman yan? But more importantly, I will love you until the life in me is gone and until we are together again. Okay. Do not worry about me. I'll be happy for you. I have enough memories of us to last me a lifetime. Always remember, though, that in my heart and in my mind and in my soul, you will always, and the wonderful things about you do, be mine and mine alone. And I will always be yours and yours alone. Ay, napaka... Yeah, di ba? May kilig. Sino ang sumulat yan? Yung girl? Si Boy. Si attorney, okay? Si attorney ang sumulat. I love you forever. I love you for always. As long as I'm living, my Tweety, you will be.
That's the love letter, Attorney Cam. Oo nga, Ito pa ay nakakligang love letter, naging pampublikong record na ito kasi isa ito sa mga primary exhibits, Attorney Cam, doon sa kaso ng disbarment. The case is, I forgot the title of the case. But so, ang nagpa-disbar ay yung asawa nung babae. Pero hiwalay na sila, Attorney Cam. I think nagkasuluyan din sila. Talaga the case ba? of Guevara, is that Guevara versus Attorney Emmanuel Ayala? This is a 2007 case. May nainisip akong kanta para sa kanila eh. Yung kanta na basta. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung kanta. Hanapin ko, i-search ko mamaya para sa kanila. Parang ang thought ng kanta ay ang hirap kapag dumating na yung right one, kapag ikaw ay talina. Parang alam mo yun, di ba? Ay, sige nga, tulungan nyo nga kami. Right love at the wrong time. Ayun, pwede rin yun. Pwede rin yun. Hindi yun. Pero hindi yun. Ayan. Pero parang isa pang naalala ko naman. When the right one comes along. Yan, ang galing naman. Anong title niyan? Hanapin mo nga, Boy Kulot. Oh, it's hard to belong to someone else when the right one comes along. Di ba? Ang hirap daw. Kapag ikaw ay pag ikaw ay talina tapos dumating yung parang soulmate mo. Ayun. Pero ito po, isa pang kaso po na love wins pa rin po. Hindi naman po dito sa may Pilipinas, pero sikat na sikat po sa US. Ito po yung Loving versus Virginia. Yes, diba? Loving versus Virginia. Sige, Attorney Cam. Oo, ang kwento po nito, nagpakasal po yung isang puti at isang itim. Di ba, during that time po, interracial marriage. Opo. Yung lalaki po dito ay matindi ang discrimination. Yes, diba? yung lalaki po dito ay puti at yung babae po yung black. Ayan. So, ang nangyari, nagpakasal sila, tapos, habang tulog sila, talagang pinasok sila, hinuli, at kinulong sila dahil nga, bawal daw ang kanilang relasyon. So, kinwestiyon nila ito. In fact, sabi nga dun it's either lumabas sila ng states o magstay sila doon pero makukulong talaga sila. So talagang inilaban nila to all the way hanggang Korte Suprema, Supreme Court nila, at sinabi ng Supreme Court doon na violative of equal protection and due process clause yung pagbaban po sa mga interracial marriages. So ang nangyari po, all of the states talagang itinanggal na po yung pagbaban dun sa mga mag-aasawa ng magkaiba ng lahi. Ito, Attorney Cam, ang sinasabi ni Lisa Tatoy. Bakit ngayon pa lang? Ay, ito yung Tagalog version. Yes. Thank you po. Meron din pong isang kaso, ito naman yung promise to marry. Tapos, actually, may promise na mapakasalan niya si girl. Ito naman ay eventually naging attorney yung lalaki, Attorney Cam. Oo, maganda yan. The title is Figueroa versus Barranco Jr. Tapos ito, naging intimate ito doon ay mag-i-exam pa lang, magpa-bar exams pa lang, Tapos naging intimate sila, pinangakuan siya na ikakasal. Pero naging lawyer, naging lawyer na si Simeon Barranco, hindi po niya pinakasalan yung girl. babae. Si Figueroa. Kaya gusto ng babae. Iba ang pinakasalan niya. Gusto ng babae, ipa-disbar siya for immorality. Yun. Yun ang sinasabi, yun bang hindi niya pagpapakasal, Matapos nilang magsiping at yung pag-engage nila in premarital sex, ay pwede bang basehan yun para tanggalan ng lisensya ang isang abogado? Ang sabi ng Korte Suprema, maaaring immoral or hindi matama, pero hindi siya gross immorality na matatawag to warrant ang pagkakatanggal niya sa pagiging abogado. At sinabi pa ng Korte Suprema, hindi natin masisisi ang isang lalaki na hanapin ang kanyang partner of his dreams, di ba? For marriage is sacred and perpetual bond which should be entered into because of love, not for any other reason. Talagang may ganun pa yung Korte Suprema na pagpapaliwanag. So, hindi po siya na-disbar. Okay. Pero ito, Attorney Cam, this is a very sad case naman. Naku, sad yung kaso case po naman. ito ang tinatanong dito, paano ba kung matagal na naghiwalay, iniwanan ka ng asawa mo, Pinabayaan kayo ng inyong anak, lalo na kung minor de edad pa ang inyong mga anak, iniwanan na lang kayo at ni Haniho hindi niya narinig ang boses niya, Hindi man lang kayo kinumusta kahit pa kayo ay despite modern means of communication, of course yung ngayon, hindi man lang kayo kinumusta knowing fully na may mga anak siya sa iyo. Ito naman sa kaso ni
Nicolas Matudan versus Marilyn Matudan. Kilala ko yung psychologist dito, si Dr. Neddy Tayag. Hi, Tita Neddy. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Ito, Attorney Cam, ay pinapawalang bisa niya, yung pinapadeklara niyang walang bisa ang kasal dahil nga iniwanan sila, no? For 31 years, Attorney Cam, iniwanan sila ni Honey Ho, iniwanan ng mga anak na mga minor de edad. Tapos declare na void. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi to psychological incapacity na matatawag. Although, no, ang sabi ng aking favorite justice, si Justice Marvick Leonen, meron siyang magandang dissenting opinion. Sabi niya, party should not be forced to stay in an unhappy or otherwise broken marriages in the guise of protecting a family. Kasi sabi ng ibang mga justices ay dapat pangalagaan ng pamilya. Pero ang tanong doon ay, anong pangangalagaan mo dyan? Diba? Iniwanan ng mga anak. Diba? Tapos, this avoids the reality that people fall out of love. Sabi niya ganun. There is always the possibility that human love is not forever. Hindi para sa lahat ang forever, Attorney Cam. Hindi para sa lahat ang pag-ibig. Kasi sabi nga ni Justice Leonen, meron nakita naman batay sa testimonya ni Tita Neddy, ni Dr. Tayag, no? Na ang sinasabi niya meron siyang narcissistic personality. Ibig sabihin, yung preoccupation niya ay laging towards sa kanyang sarili, no? Both materially and emotionally. At wala siyang pakialam, no, kung masagasaan yung nararamdaman mo o kapakanan mo. Sabing gano'n. Akala nyo, yung mga legal, mga usaping batas, walang pag-ibig. Actually, Attorney Cam, napakadrama ng mga kaso, yes. No? At ang mga abogado po, we deal with this every day. Mga drama actual na drama ng buhay, Attorney Cam. In fact, meron nga, di ba, yung sabi ng Korte Suprema, walang litigation sa mga sorrow na caused by broken hearts. Ito naman, Attorney Cam, ay yung yung German na nagsinungaling. Kay Guevara din ito, di ba? Yes, ito yung breach of promise to marry. Although, kasi ito, binabawi niya yung iniregalo doon sa kay ate girl na Cebuana, no? At saka sa kanyang pamilya, binabawi niya yung bahay. Kasi nga, nakipaghiwalay sa kanya si Banak ito. Banak. How do you pronounce it? It's German. Yes. It's German anyway. Hindi ko alam kung Banak or Banak. B-A-N-A-C-H. Banak. Okay. Tapos ano nangyari, Panyera? Ito kasi, binabawi. Sabi ng Korte Suprema, hindi mo siya pwedeng, in the first place, niloko mo siya. No? Hindi mo siya pwedeng papanagutin, no? Sa pagkikipaghiwalay sa'yo. Hindi mo sabing, nasaktan ka. Pero in the first place, ikaw naman ang nagdulot ng sakit. Tama lamang din si girl na hindi ka pa kasalan dahil niloko mo siya. Kasi kasal ka pa sa panglima mong asawa. Pangatlo, panglima yun. Panglima na. Sabi ni Joselito Maligon, ang ganda ng topics niyo ngayon. Yes. Kinikilig ako ngayon. Ayan. So, magbabalik pa po ang Das Compañeras. Yung mga may katanungan, pwede po kayong magtanong sa atin mamaya. Ipahapayawan naman natin. Paano naman yung mga bawal na pag-ibig? Ayan. Kasi kanina pinag-usapan natin yung pupil yung pupil tsaka yung teacher. Ayan. Estudyante teacher. Tignan naman natin, silipin natin yung mga pinagbabawal na illicit affairs ng mga teacher, kung saan, anong sinabi naman ng Korte Suprema doon? Ayan. Tsaka din naman, Attorney Cam, paano kung, halimbawa, kasal kayo, pakialamera ang inyong in-laws, diba? Nanghihimasok sa inyong pagsasama. Ayun. Sa pagbabalik po ng Das Compañeras, huwag kayong aalis sa napakagandang topic na ito at sabi na, nakakakilig. Sad to belong to someone, and ang title ng kanta sabi ni Fe Yalung. Si Virginia dyan sa Lucena nanonood sa atin. Thank you so much. Ano ba yung Deja Vu Love? Sabi ni para saan yan? Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina, at ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras.
Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Usapang puso pa rin po ang pinag-uusapan natin. Oo, ako pa rin po si Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. Hayaan niyo pong pakiligin namin kayo paminsan-minsan. Ayan. Kanina pinag-uusapan natin, yung ito naman yung bawal na pag-ibig, Panyera, yung kaso ng Inosente and Luis. Yan, ha? Kasi ito ay kaso kung saan sinabi ng Korte Suprema, yung dismissal ng isang guro kung saan na siya ay nagkaroon ng extramarital affair sa isang kanyang co-teacher kung saan pareho po silang may asawa. Ay sinabi ng Korte Suprema na bawal na pag-ibig. Dismissal. Dismissal sa trabaho. Other than that, syempre, Attorney Cam, pagka ganyan, maaaring magkaroon ng kulong. Depende po kung dito ginawa ang pangangaliwa dito sa Pilipinas at subject kayong dalawa dito. Yan. Yung sa in-laws naman, ibatiin ko nga yung in-laws ko. Hello. Sige, kay Nanay Connie. Magandang gabi po and happy Valentine's Day. Ito, Attorney Cam, yung in-laws. Okay. Naging dalawa kasing kaso, no? Isang kaso, magkaibang kaso. Yung isang kaso, Attorney Cam, ay ang issue doon ay yung bang lalaki ay pwede magsampa ng vowsy laban sa kanyang misis. Ayan, makinig mga mister. Kasi po, no, itong kaso ng sa Taguig ito nangyari, Attorney Cam, the case is wait, hanapin ko yung case. Basta ito yung nangyari, Attorney Cam. Yung si Randy Michael Knudson, isang American citizen, ay nagpakasal sa isang Pilipina, si Rosalina. No? Ngayon, si Rosalina ay adik sa casino, base doon sa kwento ng kaso, base sa facts. Adik sa casino, pagkatapos ay naisangla at naibenta ng mga ari-arian. Nasa kanya yung custody ng bata, ng mga anak nila. Ngayon, minamaltrato niya yung bata. So, ang ginawa nitong lalaki ay nagsampa ng kaso for child abuse and for violation ng violence against women and children. Di ba ang sinasabi doon sa batas, yung vowsy ay committed against sa babae o sa kanyang anak ng isang yung konektado by marriage, by dating relationship or nagkaroon ng previous relationship. So ito ay committed against babae. Ang sabi ng korte, hindi naman kasi hindi pwedeng maging magsampa ang lalaki dito kasi babae ang pinoprotektahan nito. Pero ang sabi ng Korte Suprema, nakarating ito sa Korte Suprema na hindi kasi gender neutral yung sinasabi ng korte. Yung father, sabi niya ganun, ang RA 9262 ay pinahihintulutan din yung tatay na maging offended party para mag-apply sa protection order para sa protection naman ng kanyang anak. Ang sabi ng quote ng Supreme Court, yung parents or guardians or of the offended party may file a petition for protection order. At ang sinasabi, parents, gender neutral siya. Pwede siyang babae o pwedeng lalaki. Depende, no, kung sino ang offender. Ayan. Kaya yung mga lalaki, pwede din po kayo magsampa ng violation ng Violence Against Women and Children Act kung ang apektado ay ang inyong anak. No? At ang kakasuhan ninyo ay ang inyong asawa. Ayan. Maraming nagme-message sa atin, yung ating mga technician talaga nagpa-participate. Sabi nila, yung kanta daw kanina ay ang title ay It's Sad to Belong to Someone Else. At yung isa naman daw, yung kanina, sabi niya, pwede rin po ang bakit ngayon kalay? Itong technician natin nakikihugot. Ito naman, Attorney Cam, ito namang Tan versus Tan, no? Ito naman ay yung tungkol sa pagsasampa niya ng kaso ng vowsy, laban naman po doon sa kanyang asawa, no? At sa kanyang mga in-laws. Ayun. Ito naman ay di ba ang sinasabi sa batas yung violence against women and children, series of acts committed by person against a woman who is a wife, a former wife, or against a woman with whom the person has had sexual or dating relationship. Syempre, yung in-laws, wala naman kayong sexual or dating relationship. Therefore, kung titingnan ninyo, susuriin yung batas, hindi kasali doon yung in-laws. So, pag ang in-laws mo ay ginawan ka ng hindi maganda, no? Hindi siya doon papasok sa RA 9262 o vowsy. Baaring pumasok doon sa ibang batas kung saan nagfo-fall yung ginawa niya sa'yo. Sinaktan ka, hindi ka doon sa vowsy. Doon ka sa
pwedeng physical injuries. Ang sabi, ang ina-allege kasi nito, nagkaroon ng psychological harm at meron ding emotional abuse na ginawa sa kanilang daughter-in-law. Imagine that. Mga ano dyan, mga in-laws. Makinig. Yung mga, anong tawag dun sa mother-in-law, father-in-law? Biyanan. Yung mga biyanan dyan na mahilig manghimasok at ano bang usual na mangialam at nagsasabi ng mga masasakit na salita sa kanilang mga manugang. Ayan. Maari po kayong maging liable under po doon sa kaso ni Sharika Marie Go Tan versus spouses Perfecto Tan and Juanita Tan, no? Ang sabi, ito ay nagkaroon ng conspiracy, no? Nakipagtulungan, ano ba yung conspiracy? Nakipagsabwatan itong mga in-laws na ito sa kanilang anak, no? Para iabuso ang kanilang daughter-in-law. Ayan. At sabi niya, bagaman at hindi sila nagpo-fall doon sa RA 9262 na mga definisyon, ang sabi may suppletory character, no? Itong revised penal code, no? So maaring gamitin ang revised penal code to support yung nandoon sa mga provision ng RA 9262. Kaya tayo ay mahalin natin ang mga in-laws kung kayo ay mga biyanan o kayo man ay manugang para wala tayong gulo at hindi tayo humahantong sa korte. Ayan. Dos Compañeras. Ito naman isang kaso, Panyera, gusto ko lang i-share kasi ito naman ay kaso kung saan ay walang nangyayaring sexual intercourse sa mag-asawa. Yan, 'di ba? Kaakibat ng pagmamahal ay pagminiig at pag-iisa. Pagmamahal ng opposite sex or kung halimbawa kayo yung intimate relationship. Yes, sige, ito po ay kaso ng Choi versus Court of Appeals. Yan, makinig po kaya kung saan dineklara po ng Korte Suprema na null and void yung kasal based po dun sa complaint ng asawa na hindi sila nagniniig at nag-iisa at nagsisiping. Anong sabi doon? Alam mo ba yung pagkakasabi doon? The case of Chiming Choi versus Gina Lau Choi. Ito, sabi love is useless unless it is shared with another. Diba? Kasi sabi doon, ang natural order ay yung sexual intimacy ay ito yung nagbe-bring, nagdudulot na nagdadala sa dalawang tao. Sa dalawang mag-asawa, especially sa mag-asawa, ng pagiging buo at isa at pagiging isa. Ang ganda ng wordings kay nila, better no? half, diba? Yes. Kasi hati-hati, hati kayo better half. Yes. Pag kayong dalawa, buo kayo. Di ba sinabi pa nga doon, sexual intimacy is a gift and a participation in the mystery of creation. Yun lang po, no? Although ito ang issue dito, Attorney Cam, kasi ilang buwan or taon na ang inabot, no? Virgin pa, sorry po sa term virgin pa din si Gina Lau. Ayaw kasi makipagtalik sa kanya ni Chiming Choi, no? Ang sinasabi, kasi maliit po. Sabi ni Gina, maliit po. Pero meron din pong refusal. Ang inanuhon doon, ang issue doon ay hindi dahil sa maliit, kundi ayaw niya na makipagtalik sa kanyang asawa. So, psychologically incapacitated dahil nga yung refusal na makipagtalig, makipagniig. So hindi po issue dito yung yung size. Ang issue po dito ay yung magpi-perform ba or yun, performance, Attorney Cam. Sorry. Magpa-perform ba? Pagka-sexual yung dating, pero yun kasi ang main issue doon. Yes. Si Bert, uurong ka ba? Paano kung besperas ng kasal mo na at na-meet mo yung right one? Uurong ka ba sa kasal? Maari ka bang ihabla ng babaeng pakakasalan sana pero inayawan? Mamaya sasagutin natin yan dahil meron pa tayong last set ng commercial break, tama ba? Pero tandaan po ninyo yung ano bang sinasabi ng family code? Kasi napag-usapan yung asawa kasi napag-usapan si Chiming Choi. Sabi diba, yung husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. Napakaganda naman yan. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Sasagutin po natin yung mga ibang katanungan. Kami pa rin po ang inyong kasama. Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong kasama. Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. May message dito si Oliver
Aneglo. Aneglio. Ayan. Sabi niya, good PM, Attorney Rina. Attorney ka, maganda po ang topic, ang bawal na pag-ibig ng mga desisyon ng Korte Suprema. Informative, knowledgeable, and with wisdom. Thank you po and stay healthy. Oo. Ito naman, Attorney Cam, si Bert, yung binanggit ko kanina. Paano ko yung gisparas ng kasal mo at na-meet mo na ang right one? Okay. Taurong ka ba sa kasal? Maaari ka bang ihabla ng babaeng pakakasalan? Mo sana kasi pero inayawan mo. Actually, hindi mo kasi pwedeng kasuhan on the mere breach of promise to marry. Pero maaari ka magsampa ng daños perjuicio. Para saan? Una, para doon sa kahihiyan kasi pinaabot mo pa sa punto na gano'n. Kasal, diba? ano ba yan? O, pinagastos mo na. Tama. Diba? Based on that lang. Pero hindi mo siya pwedeng pilitin na magpakasal. Yes. Kasi diba, ang kasal ay mutual. Dapat may consent both parties. Kung pinilit yan, abay yan ay voidable. Oo. Ground yan para ipa-anal. Oo, ang inyong kasal. Ayan. Grabe talaga yung mga naiisip ninyo. Ha? At dami rin sumasagot ng ating it's sad to belong daw. Ha? Oo. Ito naman si Gael. Pinagtagpo pero hindi tinadaan. Ano ba ito? Thought God. The one that got away. Oo nga. The one that got away ni Katy Perry. Diba? Ito naman pinagtagpo pero di tinadhana. Bagong kanta yun, hindi ko alam kung sino kumanta eh. Kinakata ng mga millennials yan eh. Sabi dito yung boyfriend ko po, lagi po akong, hinihipuan sa maselang bahagi ng katawan. Kaya nakipag-break ako kasi dahil Valentine's, dahil alam ko yun na naman ang kanyang gagawin. Pero ayaw niya po. Pwede ko po ba siyang kasuhan? Ay, pwede po, no? Sexual violence under vows. Kasi sinasabi po doon yung physically attacking the sexual part of the victim's body, especially pag talagang ayaw mo, no? At labag sa iyong kalooban. Pero kung wala naman kayong relationship, ay ito naman ay doon sa safe space. Yes, ayan. Ang tawag dyan pag okay naman sa inyo, momol. Sabi ni Kenneth Arevalo, parang parang mas magandang cardio workout ang topic tonight. Tumataas ang resting heart rate ko. Magandang gabi din sa iyo, Pauline Ann Alonday. And of course, Joseph Abalos. Ang dami sumasagot ng It's Sad to Belong. Arnel Dote. And of course, maraming iba pa. Kian De La Cruz. Ito si Kia at saka si Aida Villa. Ito yung mga suki natin. Pati si Felix Palcotelo. Ayan. Alam mo, gusto kong basahin yung message ni Joselito Maligon sa may DZRH 4K live. Sabi niya, mga dos kumpanyeras, nilalecturean pa tayo. Ang definition po ng asawang lalaki ay ulo ng tahanan. Ang asawang babae, yan po ang ilaw ng tahanan. At ang biyanan po ang salud ng tahanan. Hindi naman, napakaraming mababait. Hindi naman lahat. Meron pong napakababait na mga in-laws, katulad ng in-laws ko. Ayan. Si Tita Mimi. Yeah, at saka si Nanay Connie. Si Tita Mimi Arillo, napakabait na, although hindi naman niya ako. Ampun kasi niya ako, ampun-ampunan. Pero nakita ko kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Daughter-in-laws. Pagkatapos itong si Tita Sita at saka Tita Sani, mababait sila sa kanilang mga at mga asawa ng kanilang mga anak. Mama ko, si Nanay Uvita, napakabait din sa asawa ko. Diba? Ang tatay ko noong araw, napakabait din. Ayan. Forget me, sabi niya, happiest Valentine's po, attorneys. Sabi niya, attorney, philo din pala kayo, suggestive readings naman po, thesis tips. Opo, philo graduate po ako. Nag-graduate school din ako ng philo pero hindi ko natapos. Diniretso ko sa law school. Okay, yung same-sex marriage, Attorney Cam, ito yung Obergefell versus Hodges. Pero may question dito na tinatanong Attorney Cam, paano daw yung, may oras pa ba tayo? Meron pa tayong oras. Okay. Inahanap ko yung question pa ulit kasi tungkol ito naman doon sa same-sex couple na nagpakasal sila sa ibang bansa, tapos namatay. Hinahanap ko, nabasa ko kanina basa ka muna habang hinahanap ko pa. Dos kumpanyeras, ang asawa ko po ay nahuli ko pong babae. Nagulat po ako kasi dati ako po ang humahawak ng kanyang ATM, automatic kay Mrs. ATM, tuwing sa sahod. Ngayon po, siya na. Tapos, napansin ko po na babawasan yung iniintrega niya sa akin o ibinibigay niya po sa akin. Nalaman ko po na may babae siya at sinusuportahan niya ang anak nila sa labas. Tapos, sinusuportahan niya rin po ang kapritsyo ng kanyang babae. Nabasa ko po na nagde-demand ng support yung number 2. Tama bang manghingi ng support ang mistress at anak nito sa labas? Ayan. So, unang-una po, support, maski po illegitimate or non-marital child yung kanyang
anak, no, basta acknowledge niyo po, kailangan niya pong suportahan ang bata. Dahil ang bata po ay wala naman pong kasalanan, no? At dun sa mistress, hindi po entitled na mag-demand ng support ang mga nasa bawal na pag-ibig yung mistress. Although, attorney ka man, no, kung halimbawa walang pera sapat si mister, no, pwedeng i-charge doon sa conjugal assets ninyong mag-asawa, yung pagsusustento doon sa kanyang anak, anak sa iba. Okay. Ito, attorney kami, yung hinahanap ko kanina pa. Magandang gabi muna, Odette Oxales, na nanonood ng F1 yung Formula 1 2023 launch. Habang nanonood ng Dos Compañeros, enjoy your date with Papu and of course Ice. But si Bing, attorney Cam, attorneys, same-sex couple po, married abroad, acquired properties. What happens po to the properties they acquired? Who has a better right? The partner or the relatives of the deceased? Namatay na siguro yung isang partner nito. What if the couple executed a joint will? Will it prevail? Okay. Yung joint will po, sa ilalim po ng civil code ay ipinagbabawal, no? Yung joint will, attorney kami, yung halimbawa, tayo mag-partner, sasabihin ko na, pag ako namatay na una, sa'yo na yung ari-arian ko. Yes, ikaw naman, pag nauna ka namatay, sa akin na yung ari-arian, bawal po yun. Kasi yun ay pwede mag-trigger na magpatayan silang dalawa, lalo na kung napakaraming mga properties at nag-away sila, okay? Ngayon, itong same-sex, wala kasing provision tayo sa batas patungkol sa same-sex couples, no? Pero I would assume na yung rule on co-ownership would apply. Kung ano yung kanilang mga naipundar na property, di yun po yung kanila. At doon po, after doon, yung heirs, yung legitimate heirs ng isang couple, di yun ang magmamayari ng mga naipundar niya doon. Yes. Although kung ito halimbawa, attorney ka man, no, may yung yung isa dun sa mga partners na yun ay nag-iwan ng will pabor sa kanyang partner, pwede ho yun kung wala na siyang nanay at wala siyang anak. Kung may kapatid, itsapara po yung kapatid, ang mananaig ay yung will. Basta hindi po joint will, ha? Bawal po ang joint will. Magandang gabi, Rudy Palma, and of course, Gael Enriquez. Hindi ko mabasa yun sa Dos Compañeras. Si Berto, mahirap magmahal ng asawa ng iba. Oy, parang iba yun, ha? Di ba mahirap magmahal ng syota ng iba yun, ha? Oo. Uy, maraming po salamat sa mga nag-message sa atin. Bukas po, haabangan po kami. 6:30 to 7:30 pa rin po. Dito po sa DZRH 666. Happy Valentine's po again sa Love Radio and happy birthday sa aming boss na si Attorney Reg. Yes, happy birthday, Attorney Reg Larbal. Enjoy your date, Miss Tess Solomon and Carlos Solomon, ang kanyang anak. Magandang gabi din po. And sa may dalawang forever, ginoong Nat Canson and of course Ma'am Tess Canson. Si Nat Canson ay dating taga Santa Lucia, yung basketball player na naging national team coach sa Indonesia. Okay? And of course, sa kanilang anak, si ginoong Paul Canson. And sa lahat ng mga in love dyan, stay in love. Wag mag-aabuso, ha? Yung mga kasama natin na Feb, ang birthday, no? Sila Mavel Arrive, Miss Malu Cabral, and Noche Cacas, happy birthday. Si Valentino, Val Gonzales, at Lucy Seco, and ginoong Guillermo Solomon. Sino pa nga ba yung mga nakakalimutan natin? Tita Mimi Arilio, happy birthday sa'yo. Maraming salamat po. Kami po ang inyong nakasama ngayong Feb 14, Valentine's Day. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras.